Alright mga minamahal, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, ito ikwento ko sa inyo kasi bago ako umuwi ng dito sa amin sa probinsya, kaya nga mapapansin ninyo iba yung background natin ngayon, no? Kasi nandito ako sa kwarto ko. So, bago ako umuwi ng probinsya, merong DDS vlogger na nag-chat sa akin. Actually, we have a photo, pero hindi ko lang pwedeng i-upload kasi host siya. Alam mo kung sino ka. Host siya ng isang station ng mga Duterte, ng mga nagtatanggol sa mga Duterte. So ngayon, nakipag-meet up siya sa akin sa isang mamahaling lugar. Doon kami nagkita, tapos kumain pa kami sa napakamahal na kainan, 'di ba? So ngayon, nag-uusap kami. Syempre natuwa lang naman 'yun, 'di ba? Pero as much as I can sana na wag sanang pag-usapan ng politika. Kaya nga ako pumayag na makipagkita kasi in-expect ko na baka banding, na-miss ako na itong taong to kasi dati kaibigan ko talaga siya, and up to this moment, kaibigan ko pa din naman siya. Even though na magkaiba kami ng paniniwala, I still respect, 'di ba? Yung kanyang sinasabi, kino-content. Well, paniniwala niya yan eh. Hindi ko na siya kayang baguhin dyan. So, kung mananatili siyang bulag, choice niya na yan. Pero ang problema kasi, habang umaandar ang usapan, una chinika-chika niya muna ako about sa ex ko nga, 'di ba? Na mali yung ginawa ng ex ko, yung binubugbog ako. So, chinika-chika niya muna ako. And then eventually, sabi niya, alam mo ba, Mima, kung gugustuhin mo lang naman tinanong niya ako kung gugustuhin ko lang naman daw, abay, pwede niya daw akong ipasok sa kanilang station. Tapos, sabi ko, ba't mo ko ipapasok dyan? Alam mo namang, wala akong amo, pro-admin lang ako, sumusuporta lang ako. Sabi niya nga, yan na nga ang punto. Kasi, di ba, grabe, ang hirap i-explain grabe yung pera, di umano. Gagamit natin di umano. Sa kabila, kasi pinagmalaki niya sa akin. Alam mo ba, Mima, na free yung kondo kapag sa kanila ka nagtatrabaho. May 70,000 monthly ka, tapos 30,000 na tawag dito, allowance. 30,000 allowance, tapos 70K monthly mo, tapos free condo, tapos 3 days ka lang magtatrabaho sa station na yun. So, sabi ko, wow, putya, ang laki. Parang, sige, sinesales talk niya pa ako na parang gusto niyang bumaliktad ako. Pero habang sinisales talk niya ako, sabi ko lang, gumagano lang ako, like, hindi ako nagsasalita, ganun lang ako na ganun. Like, parang curious ako. Kasi, habang nakikita niya yung expression ko, akala niya, bumibilib ako sa ganong klaseng sistema. Alam niyo naman ako na, ayoko sa ganun. So, may prinsipyo ko ayokong masira yung dignidad ko, yung pagkatao. Kasi biruin yung grupo natin yung prinsesa ako kung ituring ako ng grupo namin. Diba ang grupo namin na nagmamahal kay PBBM? Hindi grupo ng mga bayaran May mga personal issue ko, pero grabe ako itrato ng mga natin, kaibigan natin, to the point na pag may problema ako, diba? Sila lang yung takbuhan ko. So, hindi to sa nagkakaroon ako ng utang na loob kasi yung pinagsamahan namin, sobrang ang ganda Tapos ayokong sirain yun nang dahil lang sa pera. Diba? Nang dahil sa kailangan ko ng pera. Although, nagkukulang tayo financially. Pero yung babaguhin ko yung prinsipyo ko para magkaroon ako ng ganun, yun yung hindi ko kayang gawin. Never kong magkagawa yan. Ngayon, alam niyo kung anong ginawa ko? Ikwenento ko kagad sa aking mga kaibigan. At hiningan nila ako ng proof. Pinakita ko, eto, may picture kami nakita nila, oo nga nakita yan ni Boss Mike, ni Takero, lahat sila nakita yan, yung picture namin nakasama ko yung isang anchor ng isang station. Tapos, may na-record pa akong conversation na sabi niya, Mima, pag sumama ka sa amin, akong bahala sa'yo. Ang patakaran nila, every 6 months, renewal.
So, syempre maganda, 'di ba? Free condo ka na. May 70,000 per month ka pa, may 30,000 allowance ka pa, tapos may travel ka pa. Ngayon, ano ba yung gagawin? Walang iba, ipagtatanggol lang naman si Digong, ipagtatanggol si Sara, tapos i-push ang destabilization. Yun yung narrative nila. Which is, sabi ko, ay putya, iba to. Alam niyo naman na hindi ko tatanggapin yung offer na yun, pero nakikinig ako. Curious ako Kasi sa amin wala namang ganun. Na-curious ako, like, doon ba napupunta yung pera natin? Pera ng kaban ng bayan? Pera ng mamamayang Pilipino? Like, nung una, ang sarap pakinggan Pero nung napag-isip-isipan ko, kasi parang dinidemonyo ka na, sumama ka na, magbago ka na ng pananaw mo, ng landas mo, kikita ka dito, yayaman ka dito. Pero iniisip ko, 70,000 lang ba yung pagkatao ni Mima? 30,000 lang ba yung halaga ng dignidad at prinsipyo ko? So, 'di ba? Hindi ako ganoon Tapos sabi pa nga ng isa kong kaibigan, money can't lure a friend. So kahit anong sales talk niya sa akin, nakinig lang ako pero hindi ako nadala. Tapos nagulat nga ako, kino-content na ako ng ibang mga mga vloggers kasi na-open ko nga sa kanila tapos nakita talaga nila yung picture tapos a little bit of conversation na na-record ko na ino-offeran nga ako. Tapos, dalawa kasi yung grupo nila Yung isa para sa mga matataas na vloggers, iba din yung sweldo nun. Tapos iba din yung sa medyo maliliit na vloggers. Pero malaki pa din kasi nasa 50 to 70k din. Ang allowance nila medyo maliit pero hindi ata free. Pero pag yung mga matataas, 'di ba? Malalaki yung following. Medyo iba yung price nila. So ngayon nagtaka nga ako, bakit ako sinisales talk? Ano ba yung meron sa akin? 'Di ba? Ano ba yung meron sa akin na bakit parang ako inuudyok na bumaliktad? Inisip ko, syempre okay, may big following ako, pero ano ba yung interesting sa akin na bakit ako? 'Di ba? Bakit ako yung pipiliin? Bakit ako yung ano? Kasi parang tawag dito. Ang nangyari kasi, offer siya ng isang tao sa kanila, nakausapin ako. Tapos, yung vlogger na yun, kilala nga ako, siya yung nakipag-transaction. So, ang sabi niya, kailangan makapag-desisyon na daw ako. Kasi, pag hindi, sayang naman daw yung offer. Ngayon, ang nangyari, hindi ko na siya nireplyan. Like, sininzone ko na lang siya. Ayoko na. Kasi hindi naman, bigla nga akong natakot Kasi, di ba, ganun, ang laki Ang laking amount. Kahit di naman tayo kumikita ng ganyan kalaki. Kasi, di ba, freelancer lang naman tayo ni YouTube. Siyempre, di ba, mabibigani ka sa ganung kalaking offer? Tapos, ang gagasusin mo lang, transpo mo, tapos pagkain mo. Tapos, yung mga travel ninyo libre. Siyempre, di ba, masarap sa pakiramdam. Pero, inisip ko, hindi naman ganun si Mima Alicia. Tapos, nabasa ko yung mga comment ninyo. Sabi dito sa mga comment, nabasa ko. Sabi dito, Mima Alicia never think to cross to the other side. You will regret it big time. So, inisip ko din naman, kaya ko nga inopen sa kanila kasi hindi naman ako babaliktad. Ba't ko pa i-open sa kanila kung babaliktad ako? Diba? Sa mga kasamahan ko. Kaya nga, kinontent to ni Takero Diba ni Takero Miyamoto? Kasi, inopen ko sa kanila. Hindi ko naman alam na gagawin nilang content. Diba? Ngayon, sabi nila sa akin, huwag mo subukan. Kasi masisira yung buhay mo. Sabi ko, paano ko susubukan? Ikwento ko na nga sa inyo. Diba? So, ba't pa ako magkukwento kung babaliktad ako? Diba nagigets din yung mga minamahal? Kaya nga, sabi ko, sayang naman yung princess treatment nila sa akin. Kung tatabingi ako. Diba? So, ito, yung vlog na to, personal issue ko na to, na dapat sana sa akin lang, pero ikwento ko sa mga kasamahan ko, gawa nga ng gusto kong malaman nila na ganito yung kalakaran, yung takbo, yung sistema, yung nangyayari ba? Diba mga minamahal dyan sa grupo ng mga DDS, diba? So, at saka pumasok din sa utak ko yung dignity, yung dignidad ko as a content creator. Siyempre, diba, as a content creator, dapat meron kang credibility. Alam mo kung sino yung target mong audience. Yung target kong audience, yung gustong mamulat sa katotohanan. So, bakit pa ako magiging source ng pagkabulag nila? 'Di ba? So, hindi naman ako ganun. 'Di ba mga minamahal?
So, ayaw kong sirain yung buhay ko. Ayaw kong sirain yung tiwala ninyo sa akin. Ayaw kong mayurak ang pagkatao. Kaya, sa bawat hakbang na ginagawa ko, nag-iingat ako. So, yung offer na yan, yung pera, pwede ko namang pagtrabahuan yan. Pwede ko namang kitain yan. Iniisip ko, malaki naman yung offer, pero pwede ko namang kitain yan sa tamang pamamaraan. Pero yung papasok ako sa parang sindikato, hindi ko kakayanin na yung papakain ko sa pamilya ko ay galing sa pera ng kaban ng bayan. 'Di ba? At alam niyo na hindi ko kayang tanggapin yung offer na yan. 'Di ba, kahit malaki pa yan, kahit gaano pa, hindi ko tanggapin yung... Ang dami ko na pinakitang screenshot sa inyo na ino-offeran ako, 'di ba? Nung panahon pa ng election, pero never kong ginawa. Alam niyo kung bakit? Kasi may prinsipyo ako. May hinahawakan akong pagkatao. Kasi alam niyo na yung personality ko, medyo tanga ako sa pag-ibig, pero hindi ako bobo pag-usapang bayan. 'Di ba? So, at kampante din naman yung mga kaibigan natin na hindi ako malulunod or hindi ako mabubulag sa ganyang klase mga offer kasi alam naman nila na hindi ako ganun. 'Di ba, mga minamahal? Alright, yeah. Kayo, ano yung masasabi nyo dito? Grabe, no? So, baka pag magkapit-pitan, kung ako kayo tatanungin, papakita ko yung picture. Kasi meron talaga yung picture na kasama ko siya. Tapos, kumakain kami, video pa nga, 'di ba? Na kung saan sinasabi niya na, enjoy your food, Mima. Enjoy your vineyards. Enjoy tawag dito, enjoy the venue. Ganun, kulang na lang arkilahan niya yung buong restaurant na yun eh. Kasi parang pinapa-impress nila ako, pero hindi naman ako na-impress. 'Di ba? Alright, mga minamahal, yun po. Pahingi ako ng comments, likes, and share. Yeah, and also don't forget to click the subscribe and always hit notification bell, mga minamahal, para lagi kayo na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.